Ang Quiapo Church. Bawat araw, libo-libong deboto ang dumarayo rito. Ito marahil ang pinakakilalang simbahan sa Pilipinas. At ayon sa ating mga obispo, isa sa pinakaimportanteng simbahang Katoliko sa buong Asya. Kung nakilala ang simbahan dahil sa debosyon ng mga namamanata sa itim na Nazareno, ang paligid naman ito ay pamoso na dahil sa kabaliktaran. Kasama ang precinct commander na si Senior Inspector Rodolfo Zamoranos, nilibot namin ang 4 na sulok ng Quiapo. Kung maraming tao, diyan sinasamantala ng mga masasamang loob ang mandukot, magbenta ng kung ano-anong illegal, lalo-lalo na yung mga abortive pills, yung mga pornographic DVD, mga sex materials. Sinasamantala nila yung pagdami ng tao. At kung saan maraming tao, nandoon sila dahil doon sila kikita eh. Lahat na yata ng illegal na gawain, kalat sa 4 na sulok ng Quiapo. Mismong simbahan na ang nagkabit ng mga closed-circuit television camera o CCTV sa paligid. Animoy mga matang walang tigil na nagmamasid. Sabi ng Cardinal, sige, lagyan ninyo ng camera sa paligid para ma-improve yung security concerns. Malaki pa lang na itutulong ng CCTV para maintindihan namin yung nangyayari sa paligid. Kaya yung area na alam na mga tao may nakatingin, nakakatulong sa paghahadlang o deterrent para gumawa ng masama. Ang simbahan from time to time nakikipag-coordinate sila sa amin. Nag-provide din sila sa akin ng isang TV monitor na kung saan mamomonitor ko ang galaw ng mga tao sa paligid ng simbahan, lalong-lalo na sa Plaza Miranda, Evangelista at sa Quezon Boulevard. Nag-provide din sila ng two-ways radio para mabilis ang mobilization namin. So ilan ang camera dito sa Plaza Miranda? Yung isa sa MPD, yung isa sa simbahan, sa Quiapo Church. Yung sa simbahan na nakikita nyo rin? Nakikita ko rin, oo. So dalawa, nakatutok dito, magkabilayan? Oo. Sa nakuhang video ng CCTV, aktwal na nakita ang paghuli ng mga pulis sa isang mandurukot. Agad siyang dinala sa presinto. Tulad halimbawa dito sa mga batang mga mandurukot, usually umaatake sila kung araw ng Biyernes, na kung saan napakaraming devotees, parishioner at mga tao na nagsisimba sa Quiapo Church. Mga batang mandurukot ang ilan sa mga madalas mahuli rito. Ayon sa kanila, mga tambay rin daw ang nag-uutos sa kanilang mandukot. Pag hindi namin daw dudukutan, patay kami daw kung katawan niya kami. Pag hindi namin dinukot. Ang nangyayari, may mga mama na nag-uutos sa inyong dumukot. Tapos pag nakadukot kayo, paano nila kukunin? Paano kayo nahanap para kunin yung pera? Alam nila yung mga kuha namin, pinupunta namin. Ipinakita sa amin ng mga bata kung paano ang kanilang modus operandi. Pag pinapasok nila dito, ginaganong nila. Kunyari siya yung dudukutan mo din. Ganun pala yun. Tinatakpan nila. Tinatakpan. Sino nagturo sa'yo gumawa niya? Yung malaki na baruke. Pero pinakamagaling si Isay. May madami siyang gamit, bulteng blade. May blade ba? Anong ginagawa? Kunyari, may bag. Kunyari, may bag. Walang zipper. Gaganito yun nila na bubutas. Iiwain nila, sabay pag nabutas sa kanila. Yung iba naman kapag ganito, may cellphone, napuputulin dito, guguntingin. Tapos yung mga iba, yan. Mga ikaw dito, ginagantin nila. Pinipitas nila.
Matapos ang ilang oras ng pagtatanong ng mga pulis, isa-isa nang nagdatingan ang mga magulang ng mga bata. Tutulan sir, mamatay pa. Kami mga magulang, hindi namin gusto magawa ng kasalanan ng mga naman. Maski ang mga magulang, tila hindi na rin mapigilan ng mga anak sa pandurukot. Sa tutulan sir, hindi tayo mayaman, lagi tayo nakabukod sa anak natin. Kasi pag mabuti kung may iyaya kami, mag-aano sa kanila. Eh, marami kami mga anak na binabantayan. Mabuti lang po sila. Gabi na nang makalabas ng presinto ang mga bata. Pero ang pangamba ng mga pulis, pagsapit ng Biyernes o Linggo, hindi imposibleng magkita sila muli. Mula sa isang sulok ng Quiapo, lumipat naman kami sa bahaging ito, kung saan isang luma pero buhay na buhay pa ring kalakaran ang maigting na minamatyagaan ng mga tauhan ni Kapitan Zamoranos. Ang iligal na bentahan ng gamot na pampalaglag. Parang eksena sa pelikula. Dali-daling nagtago sa kanilang mga lungga ang mga nagbebenta ng abortion pills. Oh, sino magbabantay nito? Pero may ilan ding namang hindi nakapuslit. Sa labas ng simbahan, mararamdaman mo na maraming kumikilos dyan. Somehow, hindi naaayon sa pagtawag ng Diyos o mga kumikilos dyan na kadiliman. Dito sa Quiapo, makikita mo ang light and darkness na nagtatambalan. In coordination with the agencies. Kung dati tila sarado ang pinto ng simbahan sa realidad na ito, ngayon bukas na nitong hinaharap ang problema ng bentahan ng abortive pills sa Quiapo. Isa sa mga issues dito na ngayon ay aming hinaharap yung issue ng abortion. Napakalaganap na dito ang pagtitinda ng cytotech at yung mga abortion na nangyayari sa paligid. Monday to Friday, binibigyan sila ng alas 5 o 6 p.m. hanggang gabi na. Itinayo ng mga Kastilang Pare ang simbahan ng Quiapo para gawing lugar ng binyagan ng mga sinaunang Pilipino. Pero ngayon, tila nabinyagan na ng ibang pagkilala ang lugar na ito. Biro mo dito sila nagbebentahan, ayan lang ang simbahan, no? Yan. Tapos, dito nagdi-deal sila, oh. Yan, oh, yung sa ilalim ng mga santo. Ang merchandise nila, yung pumapatay ng bata. Pero kung di ba magawa ng demonyo yan? Sa simbahan, eh, no? Sa ipinakitang eksena ni Kapitan sa amin, tila hindi lang kumatok sa pinto ng simbahan ng mga iligal na transaksyon, sa ilalim pa mismo ng poon. Ang mga otoridad at simbahan nagtutulungan ngayon para muling ibalik ang liwanag sa tila nagdidilim na kapaligiran ng Quiapo. Ito yung bypass operation namin. Itong wherein I utilize a female person and pretend as a pregnant and to act as a buyer of cytotech. Kuha ang bidyong ito noong isang buwan lang. Nahuling nakikipag-usap ang nagbebenta ng abortive pills sa babaeng asset ni Kapitan. So nakabili po siya niyan? Nakabili siya, oh, dahil magkakaroon ng hulihan dyan, eh. Dito may mga nakadeploy na pulis sa loob ng simbahan. Yung iba uniform, yung iba naman nakasibilyan. Maya-maya pa'y nagkumpisal na rin sa asset ang nagbebenta. Kasi lilituin ka dyan, eh, yung ililigaw ka. Kasi baka nga naman may pulis na sumusunod, bigla silang huliin. Kaya tinitignan niya, oh. Yun na, sinundan niya na. Yun na. Oh, yun na yung dalawa, oh. Yun, huli niya na, huli. Oh. Ayun na, huli. Oh, inuhuli niya na. Titinda ng kandila. Dala ng sunod-sunod na raid ng mga pulis. Nabawasan na ng mga cytotech vendor. Tila ba nabasbasa ng takot ang ilan sa mga nagbabalak magbenta. Anong tinda niyo, ma'am? Maria po. Hindi ba cytotech? Bawal po yun. Alam naman po namin bawal yun. So, dito ano?
Pero ilang beses mang putulin ng sungay ng mga mapagsamantala, tila hindi pa rin daw natatapos ang paghahasik ng kasamaan. Ito, mga herbal to eh. Ito yung nakumpisan namin eh. Nakumpis ka na to. Ito, 2 to 2 months delay. Ibig sabihin kung 1 to 2 or 3 months delay ka, isa lang ibig sabihin yung buntis ka. Ito yung tinatawag na abortive herbal medicine. Ayan o. So bawal din yan. Bawal din. Napakahirap kasing sugpuin ng ganitong bagay dahil ang transaksyon na to bulungan lang. Ngayon tinitignan lang namin ang body language ng mga bumibili at nagbebenta. At pag naaktuhan namin, inuhuli namin. Kung minsan naman nagsasagawa kami ng bypass operation. Ilang beses nang nahuli si Fe dahil sa pagbebenta ng Cytotec. Nooy, herbal lang ang binibenta niya. Pero ngayon, sinamahan na rin niya ito ng pinagbabawal na abortive pills. Pandagdag daw ng kita. May namumuhunan. Ngayon, kukuha kami dun sa namumuhunan para magbenta kami dun sa may bumibiling ganun. O hindi, papatungan namin yun para may tubo kami. 150 pesos ang nadadagdag sa kita ni Fe araw-araw sa tuwing nakakabenta siya ng ilegal na tableta. Lalo pa raw itong lumalaki. Depende sa kung ilang tableta ang mabibili sa kanya. Inaano kasi dyan sa gamot, yung iba minsan 6, 4, ganun. Kasi yung iba sa 3 okay na lang daw. Pero matumal na raw ang bentahan ngayon dahil hindi lang daw mata ng Diyos ang nagmamatsyag, kundi pati na ang mga high-tech na matang nakapalibot sa simbahan. Kaya para iwas kulong, napipilitan na lang ang iba sa kanila na magpakotong. Sa amin, binibigay namin sa loob ng 1 linggo, 1,000 yata may get. May kausap lang sila ron sa Quiapo, yung mga pulis, may mga kausap sa Quiapo, na ikaw mangulikta ron. Ganon. Para hindi kayo galawin. Gusto man nilang sundin ang utos ng simbahan, pero pag sikmura na ang pinag-uusapan, hindi na raw sila makaiwas sa tukso. Pag tinanggal yung mga nagtitinda ng herbal sa Quiapo, dapat bigyan nila kami ng papagkakitaan. Talagang makakasapat din sa araw-araw ng pamilya namin. Subalit para sa simbahang tutol sa abortive pills, hindi ito dahilan para hayaang maghahari-harian ang kasamaan sa Quiapo. Bawat segundo, merong isang batang pinapatay. Bawat segundong lumilipas. Kailangan na magsalita at kailangan ng kumilos ang simbahan tungkol dito. Habang di napuputol ang sungay ng ilan, tiyak laging nakaabang ang kadiliman sa pintuan ng simbahan. Miyembro at deboto ng Jesus Nazareno Central si Kapitan Zamoranos. Kaya rin siguro siniseryoso niya ang krusada laban sa mga kampo ng kasamaan sa Quiapo. Andiyan dyan yung simbahan, sa labas may mga illegal activities. Sa tabi ng simbahan, andiyan dyan ng precinct, police precinct. Kung hindi natin ma-resolve ang problemang ito, parang walang silbi ang police precinct. Bentahan sila dyan, pain pala, bigla silang hinuli. Mula sa presinto, parang Big Brother na nagmamasid si Kapitan sa 4 na sulok na kanyang pinamumunuan. Ibang bentahan naman ang tila nakatawag pansin sa kanya. Mga branded na bag, relo at pabango. Pero yung pala'y mga first-class imitation lang. Maski ang 9mm na baril na akalain mong totoo ay laruan lang pala. Pwede ka makaloko rito sa bangko Oo, pwede. dapat ipagbawal din yan. Mahihirapan kayo nito. Pero mabigat din, no? Mabigat, oh. Mukha siyang totoo. Pareho lang sa baril ko. Pareho. Sa aming pagpapatrolya sa eskinitang ito, namataan agad kami ng mga nagbebenta ng mga pirated DVD. Kaya kumaripas agad sila ng takbo.
Ayan o, nagtatakbuhan na. Yan ba sila? Yung mga nagtitiklupan ng mga payong. Bakit mo tinatanggal ang payong? Kala namin may huli. Ha? Akala niyo may huli? Ang pirated DVD ay industriyang hindi mawala-wala sa Quiapo. Naghigpit man ang mga otoridad, maya't mayay sumusulpot pa rin ang mga naglalako nito. Meron kasing pornography na yung mga 15 siya, 15 movie. Kung tawagan 15 in 1. Kaya nabibenta ng 100. Si Boyong ay may 3 buwan nang nagbebenta ng DVD. Isang kahig, isang tuka. Dito na nakasalalay ang ikinububuhay ng pamilya niya. Masasabi ko sa inyo, ang katampo namin sa may Quiapo po, sa barter. Kasi doon nga, parang nga po Divisoria, pinapaliwanag ko sa inyo na halos parang Divisoria. Mamumuhunan lang si Boyong sa bagsakan sa Quiapo. Pinipili ang tingin niyang bago at papatok sa mga suki. Sa bawat araw, tinatayang 300 piso ang kinikita niyang tubo mula sa pagbebenta ng mga DVD. Pero ang kita, nauuwi rin sa pagbabayad ng piyansa. Dinaan na kami, automatic talaga. Picture talaga po na kinukuha na po kami sa akto na nagtitinda po kami. Kaya inano po kami. Dinakip po yun. Yun ang first time ko po huli. 2,000 raw ang binabayad nila sa tuwing nahuhuli sila. Pero kahit may hulihan, wala pa ring takot sa pagbebenta ang ilan. Ganun pa rin. Kahit magbago-bago yung chairman natin doon sa sinasabi na yung nagaan yan, bago-bago, ganun pa rin. Hindi naman nagbabago. Naglalagay ba kayo sa mga pulis para hindi kayo hulingin? Hirap po sagutin yan, ma'am. Sa kuhang ito ng CCTV, minsan nakakahuli sa akto ng mga gawaing isa sa mga dahilan kaya laganap ang iligal sa Quiapo. Kotong o paglalagay sa ilang tiwali at nababayarang opisyal o otoridad. Ayan, tamo, nangongotong siya, oh. Para saan yung kinukuha niya. Ayun, oh, ang bilis, oh. No? Lahat kinukunan niya, eh. Di ba? Actually, yung lagayan na yan, nasa sayo yan kung gusto mo eh. Lalo na pag wala ka naman talagang kinikita, hindi ka naman napepersahin dyan eh. Nasa sayo yan eh. Alam mo, yung mga ganyan, pakisama mo yan eh. Kung ayaw magbigay, hindi ka na nagbibigay. Minsan nga, ako na nga kusa magbibigay eh. Para lang dumadaan sila, pang merienda. O siya, pang merienda nyo. So, may mga nagbabayad pa rin dito ng tong? Usually kasi nung umupo ako, kinausap ko lahat ng vendor eh. Na kung sino man ang mangingi sa kanila, huwag nilang bigyan. Kasi ano rin to eh. Kumbaga, ano rin sa kanila to, pabigat. Kung pagbibigay pa sila sa mga nangingi ng tong. Ang pangungutong daw ang isa sa mga mahirap buksain. Malalim na raw kasi ang mga koneksyon nito. Kaya para maprotektahan ang kanilang kita, napipilitan na lang ang mga tindero na magbigay ng donasyon sa mga nangungutong. Nung kausapin ko sila, sinasabi nila sa amin, wala naman kaming alternative na hanap buhay, sir, payagan nyo na kami rito. Minsan-minsan, pinatatanggal ko sila riyan. Hindi kayo mas mabuti na lang na gawin silang legal tapos nagbabayad na lang sila sa City Hall? Ay, pinaka-the best na paraan. Makakuha sila ng permit, magbabayad sila ng annual dues. Wala naman daw silang balak tanggalan ng hanap buhay ang mga tao sa Quiapo. Nais lang daw niyang linisin at ibalik ang respeto sa lugar ng pananampalataya. Ito ang trademark ng Quiapo eh. Kung aalisin natin ang mga vendor dito, lalo na sa Carriedo, Plaza Miranda, Evangelista, hindi na to Quiapo. Kung sa umaga, may mga iligal na nagaganap sa paligid ng Quiapo. Pagsapit ng gabi, may iba pang tawarang nangyayari. Sa ilang tagong sulok, may mga transaksyong tila ikinupubli ng dilim. Ang pwesto nila, malayo sa mata ng mga alagad na nagbabantay. Malayo sa lente ng mga kamera.
Sa una kasi, lalapitan ka ng magiging customer mo. Tapos, tatanungin niya ka na kung magkano ang presyo mo. Tapos yun, depende sa mapag-uusapan nyo kung magkano yung ipapresyo niya. Depende kung ikaw yung gagawa o siya yung gagawa. Tambay ng isang sinihan sa likuran ng Quiapo, si Paul. Trabaho niya ang magbigay aliw sa kanyang mga kliyente. Pag akong gumawa, kung sa loob lang ng sinihan, bali nagre-rate lang yun sa 100 to 150. Tapos pag siya naman yung gagawa, nasa 50 lang. 50 o kaya 100. Dahil tago ang kanilang mundo sa liwanag ng simbahan, ang bentahan ng laman ay tuloy-tuloy hanggang sa paglalim ng dilim. Tulad ng kung lalabas kayo, kung sa motel nyo gagawin, yun, umabot na yun ng 300 to 500 ang bayad sa'yo. Kaya kung meron kang ibang alam na gawin, kunyari sa pagmamasahe, kasama na yun. Pero hindi raw maiwasan ni Kenneth Paul na makonsyensya. Minsan, naaasiwa din ako kasi doon sa taas kasi, pag sumilip ka sa bintana, harap mo na agad yung kitang-kita mo na agad yung buong nasa reno eh. Kaya yun, humingi pa rin ako sa Panginoon na sana patawarin niya ako sa ginagawa ko. Para sa akin kasi may dalawang mukha ang Quiapo eh. Yung pagiging religious niya, tsaka yung pagiging makademonyo niya. Kasi nga sa Quiapo, maraming nangyayari dyan eh. Sa ngayon, bagamat nagsani puwersa na ang mga otoridad at simbahan, malayo pa raw ang laban sa pagbabagong bihis ng Quiapo. Sa Quiapo, matagal na nagbabanggaan ang liwanag at dilim. Pero tulad din ng bansa ang Quiapo. Maraming religyoso, ngunit talamak din ang katiwalian. Ang naiiba lang dito ngayon, may bagong magkasangga laban sa dilim. At marami ng matang nagtataglay ng liwanag. Mula sa Quiapo, Maynila, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.